Is another video. So naglakad-lakad kami ni Pito, yung dating nilalakad namin noon. Ayan o, sinisipon pa naman siya. Ayan o, kaya hindi siya nag-iikot-ikot. Pag okay ang pakiramdam, nandyan na sa likod si Pito. Ano? So pag-usapan natin ngayon, so parang, wait lang. So, konting more explanation or kadagdagan dun sa aking topic. So, bilang isang babae or lalaki, hindi, ang punto ko din doon sa last na video ko, before this one, tignan natin ang mga sarili natin at hindi makipag, talik sa kani-kanino man dyan. Kasi hindi mo alam kung anong binibigay mo sa taong yun. Bilang isang lalaki, lalo sa iyo, babae. Binibigay mo yung swerte mo kasi talagang sacred ang pagkakasal eh. Tapos yung intimate ng babae at lalaki. Yung aura mo na maganda, yung yung swerte, yung success, yung prayers mo kung nagpe-pray ka. Yung kabuuan mo. For sure, bakit hindi mo maintindihan ang sarili mo minsan? Kasi kalahati mo is parang binigay mo sa kanya. So yun din ang explanation ng bakit sacred ang kasal. Na dapat gawin yung pag-intimate na yun after magpakasal. Yung virginity na sinasabi nila. Pag-open ng mature ng life din. Lahat yung nung tawag nila dun. Pag sa mature, or real life, yan. Kasi yung dami din nagsasabi eh, na may part na, bakit ganito, ganyan? May tanong ka sa isip mo. Pero may dumadating na message eh. Kahit nino man, dyan sa social media, or kausap na tao. Kasi hindi lang heaven ang sinasabi ng pakiramdam pag ginagawa yung intimate na yan. Lahat na yun. Yung mga aura, energy, spirituality. Kasi inopen mo yung spirituality sa lalaki. Hindi lang yung nararanasan na sarap na sinasabi nila. Yun yung heaven. Hindi. Physical understanding lang yun. Nasa understanding na katiting lang siguro. So 100%, 1% lang yun na understanding. So, punta tayo sa topic na ang tamang pakikinayam or pakikisama. Hindi yung pakikipagplastikan. Yung alam mo yung tama at mali. Yung boundaries and limitations mo para hindi mo magawa ng masama yung kapwa mo, pati yung sarili mo. Kasi pag gumawa ka ng masama, nag-isip ka ng masama, nagsalita ka ng masama sa kapwa mo, ginawan mo na rin ng masama yung sarili mo. Evil eye, curse, kasalanan. Ano pa? Ritual. Basic part ng ritual at black magic. Na hanggang tuloy-tuloy, ginagawa mo na lang. Hanggang pagtanda. Kaya iwas-iwas tayo ng pag-iisip, pagsasalita, at gawa sa ibang tao. Yun ang tamang pakikitungo. Hindi yung, ano ba yung, gustong-gusto nung iba na, quotes? Fake it until you make it. Hindi yun ang tamang pakikisama. Yung makikisama ka sa kagustuhan ng karamihan, lalo pag masama. Yung ililid ka sa lost destination. Or nakalimutan ko kasing Tagalog nun eh. Basta yung lost hanggang makalimutan mo na ang tama at mali. Yung kahit alam mo na may tama at mali, pero lahat ng iisipin mo is basta makuha ko yung gusto ko. Yung mangyari yung gusto ko, yung self-centered na sinasabi nila.
Oo, kailangan nating alagaan ng sarili natin, isipin kung anong kinakailangan ng sarili natin. Pero dapat mai-consider tayo, yung iba. Kasi hindi lang tayo ang namumuhay dito sa mundo. Hindi talaga natin makukuha ang gusto natin kung pansarili lang ang gusto nating mangyari. Dapat pang karamihan na sinasabi nila. So, kung ikaw yung taong marunong tumingin sa pinanggalingan na sinasabi nila, ang ibig sabihin nun is mag-reflect din. Kasi nanggaling ka sa sarili mo din eh, hindi lang sa mga magulang mo or sa kung saan ka ipinanganak, kasi sabi nila, hindi lang yun ang ibig sabihin nun. Yung, kasi lahat literal kasi eh. Hindi natin ina-add yung spirituality. Lumilingon ako kasi si Pito-Pito. Ayan, namamasyal na siya. Yung payong. So, katatapos lang nung yung typhoon ng Marcy. Kaya ganito yung lupa. Medyo ano ba yun? Matubig-tubig. So, hindi pa sila nagtanim sa iba. Empty pa yung mga hardin. Sa bagay, mura-mura kasi ng gulay ngayon. Ano bang nangyari? Hala. Parang nakonsensya tuloy akong sinama si Pito-Pito. Sinisipon eh. Lang para may kasama ko. Kasi iniwan ko yung kapatid ko din eh. Tutulog pa. Iba kasi ang routine nun. So, ayan. Pwede naman kaya kong mag-isa, pero sa ngayon, gusto kong kasama si Pito-Pito uli eh. Laging siya yung kasama ko na mag-isa ko dito noon eh. Nung hindi pa mo yung kapatid ko. So, ito rin. Yung hindi mo iniisip lagi yung iniisip ng iba. O yung pakiramdam na wala akong kasama. Kaya ayaw kong lumabas. Yung parang may hindrance sa something na may gusto ka. Yung, kasi nasa belief din yun eh. At reality. Na baka kung hindi mo yung kaya, i-accept mo yun sa sarili mo. At malay mo biglang nakaya mo. Accept, reflection, be very observant and vigilant talaga. At lahat ng nireflect mo, isa-isip at isa puso mo. Hindi lang forgot or forget. Kasi walang mangyayari sa'yo kung oo nga, nalagpasan mo yung problema na yun. Paano kung dumating ulit, nakalimutan mo? Yung mga nalagpasan mo na yun? Or inabuso mo? Yung nalagpasan mo na yun? Kasi blessings yun eh. Nilagpasan mo. So parang bumabalik ka uli sa dati na ginagawa mo uli. So yan, tamang pakikisama sa sarili at sa iba. Na meron na rin yung honesty. Yung hindi mo iniisip lagi yung reputation na yan. Na dahil sa reputation na yan, ay, ayaw ko nga, baka kung anong isipin nila sa akin. Ay, kasi kailangan kasi ng ganito para makita nilang meron talaga. Or lalo sa pera. Yung kailangan maipakita ko. Hindi. Dapat ang confidence and courage mo is hindi pera, kundi ang Panginoon. Meron kang pera or hindi, mayaman ko or hindi, or neutral lang, dapat laging ang daladala mo ay yung faith and believe mo sa Panginoon. Sa buhay. Kasi pag pera talaga, madi-disappoint mo yung sarili mo at yung ibang tao at makikita mo yun. Bakit anong nangyari ba? Tamang pakikisama naman yung ginawa ko. Hindi ka plastikan din yun. Kasi iniisip mo yun eh, yung bagay na yun. At paano kung hindi mo nabigay yung gusto nila? Doon mo makikita talaga ang isang totoong tao. Na kahit hindi mo mabigay yung kagustuhan nila, at least nasa isip mo, ginawa ko naman yung best ko eh. Hindi naman talaga tayo andito sa mundo para i-please yung isa't isa. Kasi kung gagawin ko naman lahat yung kagustuhan nila, paano yung ako? Maubos ako? Parang ganun. Iyan din ang part ng manipulation na sinasabi nila.
At difference ng pagiging toxic at hindi. Nandyan din yung tamang pakikitungo. Basta ikaw yung taong alam mo mag-reflect, isip mo at puso mo, alam mo talaga ang tama at mali para maiwasan mo yung pag-iisip at pagsasalitan at paggagawa ng masama sa kapwa mo at lalo sa sarili mo. Kasi pag gumawa ka, 'di ba, ng hindi maganda sa kapwa mo, is babalik sa iyo tenfolds. Lagi din nila namang sinasabi 'yun. Actually, nakalimutan ko yung tenfolds na 'yun. Times 2, times 3 lang ang alam ko. Pero oo nga, may part na nung nagsa-Sunday school kami noon, nung bata pa ako, at narinig ko din ngayon sa iba sa social media na babalik sa iyo 10 times fold yung mga ginawa mo. So kung gusto mong mag-advise, mag-teaching ng proper characteristic, manners, attitude, qualities, and kay God, accept the consequences. Na darating at darating talaga yung mga taong ipe-persecute yung ginagawa mo. At i-question kung sino ka. Ang napaka-importante doon na number 1 na rule is, alam mo ang sarili mo. Kung makasalanan ka, alam mong humingi ka ng tawad sa Panginoon. Alam mo na isa kang taong marunong mag-reflect. Alam mo na marunong ka rin mag-accept. Alam mo, minsan din natin maiwasan kasi tao nga tayo. Person is not a perfect kahit matured tayo. Makakapagsalita tayo or makakapag-isip. Lalo pag may part na up and down tayo Kaya nga may, confirmation. Kaya nga may pakiramdam tayo Basta pag dumating yung part na yun, darating din dapat yung reflection, acceptance na ginawa mo yun. So, pinatawad ka na ng Panginoon. At yan, yung mga nararanasan natin, hindi lang pag-share ganito, or kung may ginawa tayong parang okay lang naman na wala kang inaapakan na tao, pero may darating na tao na parang pinakita sa yung insecurities, pinagmukha sa yung mayabang ka ganito, pero sa isip at sa gawa mo is wala namang dapat i-consider doon na pagiging mayabang. Kasi part yun para mabuhay. Meron talagang naturally darating para palakasin ka, i-test ka. Basta alam mo yung sarili mo. Yun ang number 1. Kasi magbabacklash sa'yo or babalik din sa'yo kung ginagawa mo yung mga ganito, or sasabihin mong mabait ka na tao. Mas maganda kasi ibang tao magsasabi na mabait ka May darating at darating na ipapamukha sa'yo na sigurado ka. Hindi man nila sinabi na sigurado ka, pero sitwasyon, mga pangyayari. So, tamang pakikisama din yun sa sarili. So, pinatunayan mong plastic ka kung hindi ka rin totoo sa sarili mo. Kasi meron talaga yung taong hindi marunong tumingin ng kanyang sariling fault, pero yung fault ng iba. Darating sila. Sila din ang taga-test sa atin. Na marunong mag-accept, reflect, at kilala yung mga sarili natin. At tayo din ang darating sa kanila. Parang ganun. Salitan or pamukhaan, pero may dahilan. Yun din ang ibig sabihin nun, pamukhaan. Tamang pakikitungo. So, I hope may natutunan kayo. So, tuloy na namin ang lakad namin ni Pito para makauwi kami, kasi naririnig ko yung sabi ng mucus niya sa ilong niya. Makauwi na at makapagpahinga siya. Binaliktad ko nga yung jacket ko para dito sa at hawakan ko tong payong kasi nahihirapan siya kung yung kamay ko. So, I hope you learned something also to share to someone and for yourself. And thank you very much for always hearing me. Na I hope yung mga nakikinig sa akin or nanonood is sinasa puso at sinasaisip din nila yung mga matututunan. Thank you very much. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share. See you again in my next videos.